Tito Soto out, Pia Cayetano in. Tangina. Ito na ang sinasabi ko na mangyayaring palitan dyan sa Senado. At itong si Tito Soto ay mapapalitan na at mukhang mapapalitan siya ng isang babae. At ito nga ay si Pia Cayetano. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng isang Senate President na babae. Ayos to. At kung hindi nyo napapansin ho ngayon, tawag dito, parang bumait bigla si Soto. Bumait bigla si Soto dahil dahil po parang nakakaramdam na siya na meron talagang kudita na mangyayari or nangyayari na sa loob ng Senado. Ikaw ba naman Tito Soto, ikaw ba naman bastusin mo Supreme Court, di tanggal ka talaga. Laglag ka talaga. At syempre bago natin simulan huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking TikTok account na J. Guevara. Ayan, at ang aking Facebook na Banateros, JG Banateros. So pasensya na kayo kung iba-iba pangalan kasi nga nagugurgur. At makikita nyo bakit may apoy dyan natin susunugin ng mga yudipunggol na mga haslo, no? Yung mga epal, yung mga kawatan sa ating lipunan. Dyan natin susunugin, dyan nyo sila makikita mamaya. Hindi yan sa demonyo, ha? May mag-comment dyan, puta na si Gio, malademonyo, puta. Hindi, ano lang yan, background, ha? May iba naman, may iba naman, pasensya na, ha? So dito mga Banateros, mga kabiyayay, talagang mukhang nanganganib na nga si Tito Soto at mukhang mapapalitan na nga din talaga. Alam mo naman, simula nung kagaya ng sinabi ko nga sa aking Facebook page, kung sa usapang pagiging artista ni Tito Soto, pagiging komedyante, wala naman problema. Wala naman talagang problema. Ang problema nung ngayon na naging senador siya. Bigla siya naging i-shortcut na natin sa salitang kupal. Naging kupal kasi si Tito Soto. Oo, gawain ng isang kupal yan. Biruin mo Supreme Court na ang desisyon ng Supreme Court, babaliwalain mo. 'Di ba? Or parang pinapalabas mo sa taong bayan na mas karapat dapat kang paniwalaan kaysa sa Supreme Court. So doon pa lang medyo tagilid etong si Tito Soto. Kaya ngayon tawag dito, ito yung mga pag-uusapan natin, no? Etong mga hulaan nyo po, sinong senador ang hinuhudas, ang bagong hudas sa mga Duterte? Hulaan nyo nasa dulo ng natin to. I-comment nyo na agad dyan sa baba. Makikita ko naman oras dyan kung kailan nyo kinoment Mamaya pagtapos na ng video tsaka nyo kinoment. I-comment nyo dyan. Sinong senador ang panibagong akala natin dati kakampi din to no? Akala natin kakampi din to pero putang na hudas din pala. Isa ding utak garapon. Sabi ko naman yan, dumadami kayo. Bakit dumadami kayo? Ba't dumadami ang mga tanga? Wala naman kayong matres. So syempre bago tayo mapunta doon, dito muna tayo. So may susunugin din tayo dito Syempre kay Tito Soto pa rin yan, no? Bagay na bagay yung background sa may hinusunog na yung ulo ni Tito Sen, no? Kudeta sa Senado, posibleng mangyari dulot ng malaking malasakit umano ni Tito Soto sa Kaban ng Bayan. Anong malasakit mo sa Kaban ng Bayan? Hindi mo nga ma-mention si Romualdez Tapos Tito Soto naman. Tito Soto, wag mo nang gayahin si Marcos. Gawain ni Marcos yung ganyang mga yung mga ganyang kataga. Anak ng teting to, in-idol mo pa si Marcos. Tito Sen naman. Wag ganun, Tito Sen. Grabe naman to si Tito Sen, no? Pati ba naman yung pagiging haslo ni BBM, inadapt mo na. Anak ng timang naman yan talaga, oo. Kaban ng Bayan,
So, nagkakaroon daw ng kudita sa Senado or posibleng mangyaring dulot ng kanyang malasakit na ginagawa para sa kaban ng bayan. Anak ng tipaklong ka, Tito Sen. Kailan ka nagmalasakit sa kaban ng bayan na ultimong si Romualdez nga, hindi nyo ma-mention ni Ping Lacson. Diba? O, diba? Si Marcoleta din nagsabi niyan at si Amy Marcos na kapag papunta na sila sa pangalang Martin Romualdez at Marcos Jr., anak ng tipaklong biglang nag-iiba yung usapan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. O tapos ngayon kaya nagkakaroon ng kodita laban sa'yo dahil ano? Dahil sa malasakit mo sa kaban ng gobyerno? Eh di wow. Hindi kasi baka hindi, sorry. Hindi baka nagpapatawa lang si Tito Soto, komedyante nga ni. O baka nagpapatawa lang to si Tito Sen, komedyante. Parang bumaba yung ano mo, itaas natin yan Tito Sen, yan, ganyan. Para lutong-luto yung ano, diba? O bagay, oh. O. Diba? So, amo Tito Sen, yung mga ganitong kataga, kadalasan namin to naririnig kay Marcos. Yung tipong puro lang siya paawa. Yung tipong parang may ginawa siyang mahalaga sa bayan, kaya daw siya ginaganyan. O ganun din si Tito Soto. Mana-mana na ba to? Tito Sen, wag ganun ha. O ito, basahin natin. Ano ba ang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama? Baka dahil mahigpit ako sa insertion sa budget. Tito Sen, hindi siya ganun eh. Ayan na naman tayo sa insertion. Oo, sa insertion na naman tayo, Tito Sen. Ang kaya ayaw sa'yo ng ibang Senado, nakakahiya, lubos na hong nakakahiya sa mga Pilipino ang Senado. Alam niyo kung bakit nakakahiya na ang Senado? Biruin niyo ha, kataas-taas ang hukuman na ho ang nagdidesisyon pero binabaliwala niyo. Lalong-lalo ka na, ikaw ang Senate President. Dapat ikaw ang unang maging pundasyon or mag-guide sa mga kasamahan mo na dapat respetuhin kung ano man desisyon ng Supreme Court. Kagaya ng ginawa ni Senator Chis Escudero. Yun dapat, ganun dapat. 'Di ba? Ikaw yung mamuno, ikaw yung pagsimulan ng pamamaraan or tinatawag na salitang respeto sa mga desisyon na mas nakakataas sa inyo at ayun nga yung Supreme Court. Kaso ang tingin mo sa sarili mo porket ikaw ang Senate President, dapat ikaw ang mas paniwalaan kaysa sa Supreme Court. Anak ang timang naman oh. Anak ang timang naman. Hindi naman pwede ganun yun. Diba? Hindi naman pwedeng ganun yun na tawag dito na ikaw ang masusunod. Na ikaw lang dapat yung laging tama. Oo, yan yung nakikita ko na bakit nagkakaroon ng hindi kinakatuwa sa'yo. Dahil nga, biruin mo, Supreme Court babastusin mo, katarantaduhan yun. Isang napakalaking kalokohan yun, Tito Sen. Ito pa. Ito, tingnan mo. Palagay ko, ibig sabihin ni Soto, ignorante over rich. Bakit? Hindi ka abogado, wag kang magkakamaling pumasok sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Patay. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Tito Sen. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. Diba? Ito yung masakit dyan. Na kapag nireal talk ka ng isang abogado. Hindi naman po wala po tayo sa discrimination na kahit na porket hindi ka abogado, wala ka ng karapatan magsalita ng batas, wala ka ng karapatan para tuklasin ng batas or alamin ng batas, hindi ho ganun ha. Pero sa kasi ho natin ngayon, alam naman ho, ito yung pangit eh. Katulad ng mga lawyer na sila Attorney Claire, sila Gadon, ay disbar na pala yun. Yung iba pang mga lawyer dyan, katulad nila Contis. Ito yung masaklap. Ito yung nagiging feedback. Tignan nyo, nahahawa na si Tito Soto. Oh,
Yung mga kagaguhan ng ibang lawyer na may mga fake news, 'di ba? Na-adapt tuloy ng ibang tao, katulad ni Tito Sen. Kaya ngayon, etong sinasabi ni Attorney Shal Panelo na hindi ka abogado, wag kang pumasok sa teritoryo namin. Unang-una, wala kang alam. Masakit man pakinggan pero totoo po 'yun. Kasi biruin mo paano masasabi na walang alam si Tito Soto? Biruin mo pati Supreme Court kakalabanin mo. Saan ka naman nakakita ng ganun? Diba? Katarantaluhan naman hata yun. Ignorante ka na nga, nilalampasan mo pa. Ay, pagka-ignorante mo kaya, ignorance overreach. Ang tawag doon, tumigil na kayo. Kawawa si Tito Sen, no? Sana masarap to, no? Flip top, Tito Soto versus Panelo. No tayo nagkaso, logi si Soto. Ewan ko, hindi sa totoo lang sa akin masakit din to Etong nangyayari ngayon kay Tito Soto, masakit sa akin to kasi pinagtatanggol ko si Tito Soto noon. Yung panahon ng showbiz about sa prangkisa ng Itbulaga. Pero hindi ko lubos akalain na pagdating ko sa politics world at nung nakita ko yung ginagawa niya ngayon na hindi talaga ako sang-ayon at alam ko marami din sa akin, maraming mga Pilipino na hindi rin sang-ayon sa mga pinaggagawa ni Tito Sen. Kaya masakit sa akin na alam mo yun, na binabana. Totoo sin hindi naman din tong banat tong ginagawa ko Parang payo to. Ito, katulad nung sinabi ni Attorney Shal Panelo, hindi naman to banat Diba? Hindi to banat. Ito ay parang payo. Payo ito sa kanya bilang payo ng isang lawyer doon sa taong hindi naman lawyer. Sa totoo naman para kang parang alam mo yun, Pilipinas tapos pumasok ka sa ibang bansa. Tapos yung nakagawian mo sa Pilipinas dadalhin mo sa ibang bansa. Hindi pwede yun. Yari ka dun. Pulbos ka dun sa mga ganung gawain mo. Yung gawain mo sa Pilipinas dadalhin mo sa ibang bansa iba yung patakaran nila doon. Iba yung kalakaran nila doon. Ganun yung pinupunto dito ni Attorney Shal Panelo. Ay nako Tito Sen, mag-Itbulaga ka na lang. Mas masaya ka pang panoorin. Di sa totoo lang, promise. Hindi ko nilalait ang Itbulaga Pag napapanood ko si Tito Soto sa Itbulaga, mas natutuwa pa ako. Pero pag sa Senado, tapos yung nakikipag-debate, katulad nung debate niya kay Marcoleta. Diba? Diba binasag lang siya ni Marcoleta? Ilang beses na siyang nakikipag-debate kay Marcoleta, di siya manalo-nalo. Although, sige, sabihin na natin kasi lawyer yun. Yun na nga yung point dun Lawyer nga yun Tapos ikaw, wala ka naman masyadong alam sa mundo nila. Pumapasok ka. Mundo nila yan Hindi mo talaga matatalo yan nasa mundo, sa teritoryo andun ka sa teritoryo nila, nandun ka sa mundo nila. Ang mundo mo napakalayo sa mundo nila. Hindi mo kayang arukin yung mundo nila kasi andun yung pinakalakas nila doon. Lutang lang. Kaya, ay nako. Tito Sen, titigil-tigil ka na. Mag-Itbulaga ka na lang. Ay, grabe naman. Ang ganda naman ni Ma'am Cathy Binag dito. Sabi ni Ma'am Cathy Binag Soto, gusto ma-impeach si Sara Duterte kasi gusto niya siya ang pumalit. Yun naman talaga ang nakikita natin ngayon. Yan na talaga. Wala nang iba. Yung gusto niyang pagpalit na talaga ang nakikita natin na gustong mangyari ni Soto. Yan nga daw napupusuan ng mga dilawan. At saka naging kalaban din niya nila Marcos tsaka BP Sara, di ba? So eto pa. Ay, ito pala yung binasa ko rin kanina. Ano bang iniisip ko na maaring hindi matutuwa ang ilan sa mga kasama? Baka ito. Ito, wala na-debunk na natin yan So dito, debunk tuloy. Nasunog na natin yan Tito Soto ay giniit na mahina. Na mahihina ang kokote ng kanyang mga kritiko. Sino ang mga nagsasabing mali ako at nakikialam ako? Puro troll. Puro troll ang nagsasabing
mali ako ay yung mga mahihina ang mga kukote. Ano ba naman yan, Tito Sen? Troll na lang. Troll na lang, hindi mo pa alam. Ay, una-una, Tito Sen. Speaking of troll, ang troll, walang pagkakilanlan yan. So, ang isang bagay or ang isang tao or ang isang paano ba, individual, basta ang isang katulad niyan, ang isang kritiko, ayan, halimbawa kritiko mo na isang troll ay walang identity. Lahat wala dyan eh. Diba? Kaya nga troll. So paano mo siya nasabihan mahina ang kukote? Eh troll nga yun eh. Wala nga siyang ganun. Una-una, Tito Sen, ako, kritiko mo ako ngayon. So ibig sabihin, troll ako. Wait lang. Baka troll nga ako ha. Mamaya gawa lang ako sa computer. Ay makapal pa naman. Mamaya kasi iba na eh. Alam mo, Tito, ang hirap paliwanagan ng mga ganitong tao. Ang hirap paliwanagan ng mga tao ayaw magpaliwanag at ayaw ding tumanggap ng paliwanag. Ng payo pala, ng payo. Ay nako, Tito Sen. Ngayon alam mo na, Tito Sen, kung ba't hindi ka nanalo bilang presidente. Wait lang, tingnan ko nga. Sino ba ang presidente nung tumakbo? Si Tito Soto ba? Tingnan ko nga. Lacson and Soto. Election. Election. Tingnan natin ha. Baka mamaya mali ako eh. Sino yung tumakbong presidente? Formerly President, Ping Lacson Soto. Anong tinakbo ni Soto nung Anong tinakbo ni Soto nung nakaraang eleksyon? BC ba o presidente? Ano ba? Ito. Hindi ko walang lumalabas. Hindi ko kasi masyadong Soto Lacson lang lumalabas eh. Oh. Ano ba to? Presidente si Lacson, Vice President si Soto. Yung ba yung tinakbo nila? Ito. Hindi, senator pa rin to eh. Oo. Wala akong mahanap pa. Ano ba yung tinakbo nilang dalawa? Comment nyo nga dyan, hindi ko mahanap eh. Pero kung sakali man na si Tito Soto ay tumakbo nung nakaraan ng 2022 ng presidente o vice-presidente. Ngayon, Tito Sen, alam mo na kung ba't hindi ka nanalo. Alam mo na sa sarili mo. Tito Sen, kapag mga taong katulad ko, yan, hindi ako troll. Hindi ako troll kasi buhay ako eh. May isip, may utak, may puso, may dugo. May hakdog ako. Yung mga troll, wala yon, walang buhay yon. Ginawa lang ng isang tao yon, tapos napakadami niyang account yon, ganyan. Para sa kaalaman mo lang, Tito Sen. Hindi hindi yun. Saka alam mo, Tito Sen, minsan kailangan din nating makinig sa mga basher. Sa totoo lang, totoo to. Kailangan natin makinig sa mga kritiko. Paminsan-minsan. No, halimbawa, nagsasabing mali sa'yo, kailangan mo rin minsan pakinggan yun. Ipagtanto mo sa utak mo kung talagang mali ka. Ngayon, kung talagang sobrang dami na nagsasabi sa'yo mali ka, mali ka talaga dun. Dun pa lang sa Supreme Court, maling-mali ka dun eh. Diba? Dun pa lang sa Supreme Court na ginawa mo, na pag mo sa Supreme Court, maling-mali ka dun. Ngayon, kung di mo tatanggapin yun, habang buhay ka na lang na ganyan ka. Masarap tumanggap ng pagkakamali kung alam mo talagang mali ka. At doon sa pagkakamali na yun, doon mas napakaganda na itama mo yung pagkakamali mong yun. Yun, ganon yun, Tito Sen. Gusto ko pa rin magbago kang hinayupak ka.
Hindi, love na love ko to si Tito Sen eh. Kaya nga naging TVJ defender ako eh. Putang ina, pagdating ng Senado, naging boplak ang puta. Ay, senador pala. Pero dati hindi naman ganito eh. Hindi naman ganito si Tito Sen eh. At alam din natin na maka-Duterte to. Pero ngayon, hindi ko alam ba't naging ganito. Dahil ba sa Arif ba? Kaya na ganun. Ewan ko. Malay natin. O, eto pa oh. Soto, sinabing hindi alam ni Supreme Court Justice Leonen ang rules ng Kongreso. O, sige na, Tito Sen. Ikaw na, alam mo na lahat. Tito Sen, sige na, alam mo na lahat. Wala na kaming tama. Lahat na lang kami mali. Di sana, Tito Sen, hindi ka nagsenador. Sana nag-Supreme Court Justice ka. Hindi, totoo lang. Sana, Tito Sen, nag-Supreme Court Justice ka kasi mas may alam ka sa kanila. Yun dapat ang gawin mo. Anak ng tipaklong naman, pati ba naman yung justice ng Supreme? Yung mga judges ng Supreme Court? Pag senador, lahat tama na kayo? Ganun ba yun? Kailangan pag congressman, pag senador, halimbawa, isang congressman versus lawyer, attorney, mas kailangan paniwalaan yung congressman kaysa dun sa attorney pag usapang batas. O halimbawa, senador versus Supreme Court Justice. Kailangan pag-usapang batas. Porket senador, dapat yun na yun. Tatarantaduhan naman nata yun. Napakagago ng mga ganong mindset, Tito Sen. Tigil-tigilan mo na yan, Tito Sen. Mababaon ka dyan. Hindi, sa totoo mga dyan, mababaon si Tito Sen dyan. Masisira ang pangalan niya dyan sa ginagawa niyang yan. O, eto. Mamamahayag. Pinaalala kay Soto na hindi comedy bar ang Senado. Tarantado ka talaga, Sir Jason sa. Hindi comedy bar ang Senado. Bagay sa bagay, may kasama siyang judging. Sira ulo ka, Sir Jason sa. Lakas mo ng trip mo ha. Eto pa. Ha? Siguro dito, malalaman nyo. Ay hindi, mamaya ako na ito ilalabas. Mamaya ko na ilalabas kung sino yung senador na hudas, na panibagong hudas sa mga Duterte. Pero bago yan, panoorin muna natin tong video ni attorney, no? Mapapalitan na ba si Soto sa Senate President? Pasok! Ang pinuno daw ay sumasalamin ng kung ano ang pinumumunuan. Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin ang mga kaganapan na meron tayo sa kasalukuyan dito sa ating bayan. Kamakailan lamang ay lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema ukol sa motion for reconsideration na final ng House of Representatives ukol doon sa unang impeachment case ni Sara Duterte. Sinabi kong una dahil tila naghahanda na sila doon sa pangalawa nila. But the important thing that we will discuss here today is yung umuugong na nausap-usapan tungkol dito sa naging comment ni Senator Tito Soto as Senate President. Laban dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. At marami siyang mga maanghang na pahayag at tila ba hindi umaakma doon sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas at it is an expression of utter disrespect to a co-equal branch of government, breaking a traditional protocol on mutual respect sa mga ahensya o departamento ng ating pamahalaan. Ang kritisismo ni Tito Soto ay tila pagbatiko sa independence, sa wisdom, and legal acumen ng ating mga mahistrado sa Korte Suprema. And this is coming from someone who is not even a lawyer. At para bang ako'y nakikinig sa mga diskurso, hindi ng isang Senate President o ni Senator Tito Soto, but ni Senator Tito Escalera na graduate ng One Bull University. Kaya maraming mga abogado ang nag-react sa kanya sapagkat tila yung kanyang desisyon, ang kanyang posisyon na simpleng banat ni si attorney ay base lamang sa kanyang payak na kaalaman kasi hindi naman talaga siya abogado at hindi umaakma ito sa mga legal jurisprudence at sa mga nakasaad sa ating konstitusyon. Unang-una,
Well, the Supreme Court ay hindi ka dapat magtaka kung bakit unanimous ang desisyon. Hindi ito ang unang desisyon ng Korte Suprema na unanimous ang kanilang desisyon. Marami na naging desisyon in the past ang Korte Suprema, especially in questions of law, na unanimous ang kanilang desisyon. So, huwag kang magulat tungkol dito. Because ito lang naman ay motion for reconsideration. Ibig sabihin nito ay nauna na sila nagbigay ng desisyon. So kung hindi nagbagong isip nila tungkol doon sa unang desisyon nila, ay palagi ko ay nararapat lang naman dahil wala namang bagong impresenta. All that was raised by the House of Representatives are a rehash of their old arguments and a discussion on certain legal points. Sabi naman ng Korte Suprema, walang basihan. And so we must respect that decision of the Supreme Court. Pero Tama. ang importante dito, ang mas nakakatakot sa mga pahayag nila nito, ay tila ba ang mga deklarasyon na ito ay may kasamang mga pagbabanta. Kasi ilang beses binanggit yung impeachment. Pati sa mga miyembro ng Korte Suprema. Sinasabi nga parang pinahihirap, may vested interest daw ang Supreme Court at pinahihirap ang proseso ng impeachment para pag sila naman ang mai-impeach siguro, ay mahihirapan daw ang House of Representatives, ang Kongreso, sa pag-impeach ng mga miyembro ng Korte. This is a signal of sorts. Kaya nga, parang warning shot na tinatawag. Parang nung sinabi ko noon, nung si BBM ay nagdeklara doon sa House of Representatives sa kanyang State of the Nation address na mahiya naman kayo. Sabi niya doon sa kanyang mga congressman, nagpalakpakan naman yung mga congressman, parang doon sa kwento ni Escombro. Well, sinabi ko na noon, ito ay warning sa mga kaalyado ni Presidente Marcos na huwag kayong bibitaw sa akin, otherwise kakasuhan ko kayo. Ito na nga ang nangyayari ngayon. Nagkakasuhan na ng mga pili na mga miyembro ng Kongreso sapagkat yung mga marami pa na pumili o pinili na manatili doon sa kampo ng Presidente na humihina na sa kasalukuyan both politically and physically is being rewarded, nire-reward sila ng hindi pagsasampa ng kaso sa kanila. Kaya merong nakaamba sa kanila ng mga kutsilyo at mga baril para ba kayo ay huwag tumutol sa Sa bagay, pag kumoka ka, kaso ka. Parang ginawa kay Chis Escudero, no? Nung hindi kayang kontrolin ni Marcos si Chis Escudero, puta na, ayan na, tinatrabaho na. Diba? sa akin. Pero itong position that the Senate President has taken, the more important thing here to consider is not just yung hogwash o walang kakwenta-kwenta ng mga argumento ni Tito Sotto, because that is already obvious to the nation and has already been discussed by many analysts and legal experts. But what I wanted to point out here and to call out is the Senate. Ang mga miyembro ng Senado, ang Senado noon pa has always been known for their independence. This has been the training ground of many presidents of the country. And they have been known for their independence, for their legal acumen. Maraming mga senador ay mga naging presidente, mga abogado. And pag ikaw ay nakarating na senador, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay matalino. Presumably. Pero this time, ang mga senador natin nananatiling tahimik at hinahayaan na si Tito Sotto ang sumalamin sa kanila bilang mga senador. Kayo bang lahat dyan ng mga senador ay pumapayag na kung ano si Tito Sotto bilang isang senador ay ganun din kayo? Na ang kanyang kaalaman ay siya na rin kaalaman ninyo? Tsaka alam nyo, kung ano yung kapalpakan ng Senate President, dadamahin ng lahat ng senador yun. Lalo alam ng ibang mga Pilipino na malapit ka sa Senate President. Tinan mo yung nangyari kay Sotto ngayon, konektado kay Ping Lacson. Ayun yung pinupunto ni attorney doon. Kaya nga, ang tanong dyan, yung mga senador, pabor ba kayo sa pinaggagawa ni Sotto? Pag hindi, palitan na. Ang kanyang mga prinsipyo ay kumakatawan din sa kung anong prinsipyo meron kayo. Well, kayo ang sasagot niyan. Tama. Pero kung ako yung senador na naandyan, ay siguro hindi ako papayag na isang Tito Escalera ng One Ball University ang magre-representa at magsasalita para sa akin. Siguro sapat na meron kayong sinumpaang tungkulin bilang mga senador at alam ninyo na umaasa sa inyo ang maraming mga Pilipino para gawin ninyo ang nararapat hanggang kailan kayo mananahimik, hanggang kailan kayo
uupo na lamang sa isang sulok Tama. habang ang institusyon na kinabibilangan nyo ay nabababoy na at nababastos na, pinagtatawanan na ng sambayanan dahil sa mga ginagawa ng inyong mga pinuno. Well, it seems as if change is about to come, I hope, because there are already rumors that by tomorrow, or this is already tomorrow, by today, there will be a change of leadership in the Senate. Well, I certainly hope that that rumor will hold true at ang umuugong na balita ay babae daw ang magiging new Yan Senate na. President. Well, others are Dito hoping. nga yung umugong na balita na babae at ang napupusuan ng mga Pilipino, ng buong sambayan ng Pilipino ay si Pia Cayetano. No, kasi kung si Amy pangit. Pangit maging Senate President. Hindi mo ka. Pag si Ontiveros mas lalong pangit. Si Legarda medyo hindi ko pa masyadong si Legarda eh. Sino pa ba isa dyan? Si Camille Villar, nako, may isa din, medyo pangit. Kasi hanggang ngayon, tahimik sila, di ba? Wala silang Wala silang kay tawag dito, kay Tito Sen. Kay Tito Sen, kaila Marcos Jr. at Romualdez, parang puro lang sila katahimikan. Hindi sila kumukuda, hindi sila nagsasalita. Patungkol sa nakawan. Kaya talaga, Pia Cayetano ang nalalapit na pwedeng maging Senate President. It will be Amy. Ako ang bet ko dyan, if it will be a female, and there will be a change ng liderato ng Senado, it might be Pia Cayetano. Yan, diba? Pia Cayetano. Oy, subscribe nyo tong kay Attorney Mike Operario Official. Yan. Di pala ako nakasubscribe dito. Si Raulo. Raulo ko naman. Yan, alam nyo, ang sarap dito manood palagi ng kanyang mga videos. Ang daming matututunan. No? Ang daming matututunan na dito kay tong kamusta si Kumusta BBM? kaya ang tunay na kalagayan? Ibang ibang video na yan. Pero dito may nakita ko na ang bait ni Tito Soto sa isang interview. Oo, ha? Ito, panoorin natin. Mugong ang posibilidad na magpalit na naman ng liderato sa Senado. Live mula sa Senado. Nako. News 5 Senate Correspondent Patay kayo diha. Mayan Baños. Mayan, saan galing ang bali-balitang yan at anong sabi ng mga senador? Yan. Pasok, man. Jiggy, nitong weekend lang umugong ang bali-balita ng posibilidad ng pagpapalit ng liderato muli dito sa Senado. Kaya Nako. nakausap ko kanina si Senate President Tito Soto at tinanong siya tungkol dyan. At anga, wala naman daw kumakausap sa kanyang mga senador o kahit sino mang senador na nagsasabi. Paano kanila kakausapin? Lagi nga silang mali, ikaw ang tama. Siyang patalsikin o pababain sa pwesto. Gayunman, aminado ang leader ng Senado na Senate President Soto na posibleng may ilang mga senador na hindi gusto o may hindi masaya sa kanyang liderato. At ano ba ang pwedeng dahilan dyan, Jiki? Posible daw na yung balasahan sa komite. Kung matatandaan mo, Jiki, nag-report ako sa iyo last week tungkol doon sa naging desisyon ng mayorya na palitan ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Bakit? Dahil major committee ang Senate Committee on Foreign Relations. Kaya dapat daw mapunta yan sa miyembro ng majority block. Pero si Senator Amy kasi ay pagkakaalam nga natin, matagal na siyang miyembro ng minority block. Pero sabi ni Senate President Soto, kumpiyansa naman siya at base sa kanya pakikipag-usap sa kanya mga colleagues dito sa Senado, solid ang suporta sa kanya ng majority block. At hindi nga raw niya kailangan na magsagawa ng loyalty check dahil lagi rin naman niya nakakausap sa chat group yung kanya mga kasamahan dito sa Senado. Pero Jiggy, ano man daw ang mangyari, handa si Senate President Soto. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Okay. Asan? Tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang Ang bait. ilan sa mga kasama. Baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. Pero may nagparamdam SP na hindi So ibig sabihin, puro kawatan mga kasama mo, ganun. Tingnan mo to. Tingnan mo ugali nito. Nilalaglag mo ngayon yung mga kasamahan mo, palibasa ilalaglag ka na bilang Senate President. Tapos sabihin mo, porket mahigpit ka sa insertion, so ibig sabihin puro kawatan ng kapwa mong mga senador. Wala talaga to. Pangit ugali mo. Pangit na ugali. Mahigpit daw siya sa insertion sa mga budget. No. So ibig sabihin mga kawatan, mga senador na kasama mo. saya sa liderato ninyo. Naman ang ugali ang puta. Wala naman nakakarating sa akin. Ewan ko sa'yo, Tito Sen.
Chigi, nito lamang weekend, may mga lumabas din na post sa social media, paramdam o tanong na posible nga raw ba na magkaroon na sa kauna-unahang pagkakataon ng unang babaeng Senate President o leader ng Senado. So natanong ko rin Senate President Tito Soto kaugnay niyan. Sabi niya, marami siyang nababasa sa social media at ang ilan daw dyan, fake news. Chigi? At Mayan, ikaw dyan, insider ka na talaga dyan. Tingin ba may sapat na numero para mapalitan si SP Soto? Na-interview namin mismo, Jiki, sa Senate Minority Leader Alan Cayetano at siya mismo nagsabi, walang numero para patalsikin Senate President Tito Soto. Ilan ba kailangan, Jiki? 13. 13 at pataas o mas marami sa 13 ang kailangan para makapagpatalsik or makapagpalit ka ng liderato dito sa Senado. And so far, wala raw ganyang numero. Gayunman, kinumpirma ni Senator Alan Cayetano na tuloy-tuloy ang pag-uusap at discussions ng minority bloc na may malaking numero, Jiki, siyam sila. At pinag-uusapan kung kaugnay sa direksyon na tinatahak ngayon ng Senado, kamusta ba ang liderato, masaya pa ba sila o hindi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussion. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Yung ibang mga senador, anong reaksyon dito sa usaping ito? Jiggy, si Senator Erwin Tulfo, yung sinasabing papalit kay Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, sinasabi niya wala siyang nakikitang dahilan bakit kailangan magpalit ng liderato ang Senado sa pagkakataong ito. Putang ina mo tuta ka din ni Marcos Talagang ayaw mo din talaga, Raulo. Natanong din namin kanina si Senator Risa Ontiveros, Senator G. Ako puta na, puro mga tuta ni Marcos ngayon yan Tanginan tong mga network na to, ang mga tinatanong yung mga nasa one-sided. Yung mga mga kalaban. Kahit tanongin yung mga kakampi. Tip na yan. Na parehas na member ng majority bloc, tinanong namin, meron bang nangangampanya o kumausap sa kanila para magpalit ng liderato? Ang sagot nila, wala. Habang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakasanggang dikit ni Senate President Tito Soto, sinalag yung mga balita ng kudeta at tinawag nga niya na chismis lang yan at inihalin tulad sa isang continuing crime nga raw, yung mga threats ng pagpapalit ng Senate President. Yan muna ang latest. Chismis lang daw, chismis. Eto, chismis ba to? Tingnan nyo yung panibagong debate ni Marcoleta at ni Tito Soto. Yung ban China, meron silang coordinates. May coordinates ba? Wala Tayo nga may baseline survey law Sila wala Kung ano mangkinin kanila So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization naman or siya dito. S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso Tingnan po ninyo yan. 6.1 yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ako kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Kaya po disputed ngayon Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still disputable waters. Dahil nga wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. Tama. Alam nyo, napakaganda doon sinabi ni lahat. So, ibig sabihin, kahit na dinonate yan, yung West Philippine Sea na yan, kung hanggang ngayon hindi natin alam kung saan hangganan yan, doon talaga nagkakaroon ng debate dyan. So, yon mga barateros, mga kabiyaya, saan yung isang logo ko na wala?
Ito pala yung Vox Populi. Hindi ko na ito nakita. Sa susunod. Edit natin yan. Edit natin to. Nga pala, tuwing Sabado, no, panoorin nyo po ang Banateros Brothers sa Vox Populi. Ang boses ng ordinaryong Pilipino. Oo. Ang boses ng bayan. Tuwing Sabado po yan, 6 p.m. to 8 p.m. So yon mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan ho natin mapatungkol po dito kay Tito Soto. At may nakalimutan ako, yung Judas na panibagong Judas na senador sa mga Duterte. Walang iba kundi si JB Ejercito. JB Ejercito sang-ayon sa pagtutol ni Tito Soto at Boying Remulla sa Supreme Court ruling. Diba? Lumabas ang tunay na kulay. Ayaw masilip ng ibang, ayaw matulad kila Chis Escudero at sa kanyang kapatid na pinag-iinitan ngayon dahil hindi kayang hawakan sa leeg ni Marcos Jr. So yon mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.